Malamig ang aking kamay habang hawak ko ang kamay ni Briggs. Napapatingin naman siya sa akin dahil nararamdaman niya siguro ang kabang nararamdaman ko. Papasok na kami ngayon sa bahay ni na Bernard dito sa Laguna dahil dito raw ang napag-usapang lugar upang salubungin nila ang bagong taon. Hindi ko pa nakikita ang kanyang ama dahil hindi naman ito umuwi kagabi. Sabi ng mga kasambahay ni na Briggs ay nasa ibang bansa daw ito at dadaretso na lang dito kapag nakauwi na galing sa pinuntahan. Huwag kang kabahan, Vienna. I'm here. Pilit na lang akong ngumiti sa kanya kahit na konti na lang mga itatakbo ng papalabas ng dibdib ko ang puso ko. Kasabay namin Sabrina pero kanina pa siya nauna sa pagpasok dahil babatiin daw niya ang mga kamag-anak nila. Panay ang paghinga ko ng malalim habang naglalakad kami. Binati kami ng mga kasambahay at sinabi sa amin na nasa garden na daw ang pamilya ni Briggs. Nandito na rin daw ang tatay niya na siyang lalong nagpakaba sa akin. Binitawan ni Briggs ang aking kamay at inilipat iyon sa aking bewang bago kami sabay na pumunta sa kinaroroonan ng pamilya niya. Oh, nandiyan na pala si Briggs. Nakangiting sabi ng isa sa mga tita niya. Nilapitan nito sa Briggs at binati bago halikan sa pisngi. Kung hindi ako nagkakamali ay ito yung nanay ni Bernard. Hi, Tita Leonor. Pagbati ni Briggs bago muling bumalik sa tabi ko. Ako naman ay pinipilit ng ngumiti at itago ang kabang nararamdaman. Lumipat ang tingin sa akin ng tita niya at lalo lumawak ang kanyang ngiti. Vienna, right? Nice to see you. Matapos niya akong kamayan ay maingat niya akong hinila para halikan sa pisngi at makapagbeso-beso. Nilapitan na rin kami ng ilang kamag-anak ni Briggs at katulad ng iba ay binati rin nila ako. Nakahinga naman ako ng maluwag nang mapansin na mababait ang kanyang mga tita. Naglakad kami papunta sa grupo ng mga nakatatandang bilyante. Unang tumingin sa akin yung tatay ni Avion kaya't nagtayuan ang aking balahibo sa ibinibigay niyang titig sa amin. He's so intimidating. Briggs. Bati nito kay Briggs. Ako naman ay hindi alam kung ako ba dapat ang mauunang bumati sa kanila o mananahimik na lang hanggang sa maramdaman nila ang presensya ko. Tito. Magalang na pagbati ni Briggs sa kanyang mga tsuhin. Naglakbay ang kanyang paningin papunta sa kanyang ama. Dad. Oh. It's rare to see you bring a woman to a family gathering. Natatawang sabi ng tatay ni Bernard at tinapik-tapik pa ang balikat ni Briggs. This is Vienna Miranda. I hope you remember her. Pagpapakilala ni Briggs sa akin. Ako naman ay magalang na iniyo ko ang aking ulo. Of course. Seryosong sabi ng tatay ni Hardy. Sino ba makakalimot sa babaeng nanalo ng kotse sa raffle? Natawa sila nang sabihin niya iyon. Natawa na rin naman na ako. Nice to meet you, Iha. Nakapagkamay ako sa ama ni Briggs. Kahit na kinakabahan ay sa tingin ko na may wala talagang dapat na ikakaba. Mukha naman silang mabubuting tao pero nakakatakot talaga ang bawat aura na meron sila. Matapos ang sandaling pakikipag-usap sa kanyang tatay at sa mga tsuhin niya, ay lumapit na kami sa mga pinsan niya. Naabutan namin sila na inaasar yung nakababatang kapatid ni Hati habang ang tatlong lalaki pinagtatawanan lamang ang naiinis na batang iyon. Iyak ka muna, Levi. Bilis, ibibili kita ng toys. Sabi ni Bernard habang inaagaw yung laruan ng kapatid ni Hattie. Yung mga babae naman ay iniismidan lamang ang mga kapatid na lalaki dahil sa pinaggagawa nila sa bata. You're so bad, Kuya Bernard. Hindi ka talaga makakapag-girlfriend. Ayaw kaya ng mga girls na mga lalaking pinapatulan ng bata. Pero hindi na ako bata. I'm 10 years old na. Pinaupo ko ni Briggs sa isang bakanting upuan malapit sa kinaroroonan ng mga pinsan niya. Pinanood lang naman namin sila. Aba, hindi ka sigurado dyan. Marami nagkakagusto sa akin, no? Pakikipagtalo ni Bernard sa kanyang pinsan. Iniaabot pa rin ni Levi ang laruan niyang kinuha ni Bernard kanina. Give me back my toy, you dumbass! Napipiko na sigaw ni Levi rito. Nalaki naman ang mga mata ng mga nakarinig. Levi, language please. Seryosong suway sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Hattie. Mumuso lang naman si Levi. At least, I'm not a spoiled brat. Hindi pa rin natitinag si Bernard sa pakikipagtalo niya sa batang pinsan. Tingnan mo ito sa Bernard. Pati bata'y pinapatulan. Natatawang sabi ni Briggs sa aking tabi. Bakit? Ikaw ba hindi nakikipagtalo sa bata? Baka naman. Nagsishare kayo ng brain cells ng mga pinsan mo eh. Napatingin sa akin si Briggs dahil sa sinabi kong biro. Hinawakan niya aking pisngi habang may ngisi sa kanyang labi. Tinawanan ko lamang naman siya. Hoy, tumigil nga kayong lovebirds dyan. Kadiri. Nakuha ang atensyon namin dahil sa sinabing iyo ni Avi. Si Hati ay nakatingin din sa amin at pinagtatawanan lamang kami. Inggit si Avi. Hindi kasi pinayagan ni Dad na dalhin niya yung girlfriend niya.
Rinig kong sabi ni Heaven. Shut up ate. Busy siya, okay? Umuwi yun sa probinsya nila. Alam mo namang pigilan ko. Iritadong sabi ni Avion. Nagkabit balikat na lang ang kanyang kapatid at umirap. Napansin ko nga na sa lahat ng magpipinsan ay si Bricks lamang ang may ibang kasama. Lalo tuloy ako nahihiya. May lumapit sa aming babae at inabutan kami ng maiinom. Ngumiti ako sa kanya at nagpasalamat bago kumuha ng drinks. Nginitian niya rin naman ako. Nang umalis na siya ay napansin ko ang pagsunod ng tingin ni Bernard sa babaeng iyon. Hindi na nagtagal ay nawala na si Bernard sa paningin ko. Kilala mo ba yun, Bricks? Tanong ni Hattie nang makalapit. Sino? Nagtatakang tanong ni Bricks. Yung babae nag-abot sa inyo ng inumin. Yung sunundan ni Bernard? Hindi ka kasi nagpupunta dito, kaya hindi ka nakakasagap ng chismis eh. Natatawang sabi ni Hattie. Alam din ni Avi eh. Ang balita namin, ayun daw yung kinagigiliwang babae ni Bernard ngayon. Nabalitaan ko pa nga sa mga tauhan ko na pumunta si Bernard sa Pulilo para may kausaping businessman doon. Nagsama siya ng mga tauhan natin. Salaysay ni Hattie. Ako naman ay nakikinig lang din sa kanila. Tapos, uminom si Bricks sa kanyang baso. Hinihintay ang susunod na sasabihin ni Hattie. Tumawa muna si Hattie bago muling magsalita. Basta, may pinag-usapan sila. Ayaw pumayag ata ng businessman na kausap niya. So gustong mangyari ni Bernard. Kaya yun, sinunog ni Bernard yung ubasan ng businessman. Yun pa naman ang primary business nito. Hindi matinag ang pagtawa ni Hattie. Parang hindi makapaniwala sa ginawa ng pinsan. Let me guess. All for that woman? Konektado ang pagkipag-usap ni Bernard sa business na yun sa babaeng sunundan niya ngayon, hindi ba? Pangungumpirma ni Bricks. Siguro. Ewan. Katulong nila iyon dito sa Laguna. Made me think why Bernard always chooses to be here rather than staying in Manila. Nakagising sabi ni Hattie bago uminom ng laman ng kanyang baso. Iginala ko naman ang aking mga mata at hinanap ko nasan yung babaeng nagsuserve sa amin ng drinks. At nang mamataan ko siya, ay agad ako nag-iwas ng tingin. She's talking with Bernard. Alam ko naman na walang masama sa pagkikipag-usap kay Bernard pero bakit pakiramdam ko ay hindi na dapat ako tumingin pa roon. Naku, hayaan niyo na si Bernard. Narinig namin ang boss ni Avi. Minsan lamang maloko sa babae, pagbigyan niyo na. Narinig ko pang asara nila. Natatawa na lang din ako kapag naririnig ko iyon. Hindi na naman nagtagal kay Bernard ang topic at nalipat din kay Hattie. Ikaw Hattie, kailan ka ba magsaseryoso? Tanong naman ni Avi. Napailing naman si Bricks. Hindi ba't may fiancé na si Hattie? May fiancé na si Hattie, Avion. Give him a break. Nailing na sabi naman ni Bricks. Natahimik na lang din sa Avion. Akala ko ay si Bricks lang nakakaalam nito ngunit mukhang hindi. Good thing I met that fiancé of mine. Every day, something amazing and interesting is happening to me. Sabi ni Hattie. Dahil sa fiancé mo? Tanong ni Avi. Napangisi lamang si Hattie at hindi na nagsalita. Nagpaalam sa akin si Bricks na may pupuntahan lang silang magpipinsan. Si Desera naman ang nakausap ko pero sandali lang iyon dahil may kinailangan din silang gawin. Naiwan ako mag-isa dito habang pinagmamasdan ng kalangitan. Buti na lang at walang senyales na uulan ngayon at mukhang mairaraos namin ang pagsalubong sa bagong taon ng maayos at walang aberya. Hi! Napatingin ako sa kanya at nakita ko si Triana. Kumpara sa huling kita ko sa kanya noon sa ospital ay mas malaki ng kanyang tiyan. Tinanong niya ako kung maaari siyang umupo sa tabi ko at hindi naman ako umangal. Tumango ako sa kanya at umusod pa para mabigyan siya ng mas komportableng mauupan. Nasaan si na Bricks? Pagtatanong niya sa akin. Sinagot ko naman iyon at sinabing may pinuntahan lang at babalik din maya-maya. Napatingin ako sa kanyang tiyan at napangiti ako. How's your pregnancy? Hindi kami close to Triana. Bukod sa pangalan niya at relasyon niya kay Mr. Javier, ay wala na akong alam sa kanya. Ganoon pa man, hindi naman siguro masama magtanong ng tungkol sa kalagayan niya, hindi ba? So far, so good. I can't wait for my little angels to see the world. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at maingat iyong hinimas. Napangiti naman ako sa kanya. Boy or girl? Alam niyo na ba? Pagtatanong ko. Sinabi niya sa akin na maaari kong hawakan ang tiyan niya kaya ginawa ko iyon at halos mapatalon ako sa tuwa nang maramdaman naming dalawa ang paggalaw ng bata. Twins. Boy and girl. Sabi nito. Natuwa naman ako sa sinabi niya at hinimas pang muli ang kanyang tiyan. Do you have names already? Hindi naman siguro masama at hindi rin naman siguro siya may inis sa akin kung marami akong tanong. Natutuwa lang talaga ako. Meron na kaming ilang pinagpipilian.
Pero hindi pa kami nauwi sa final decision. Sagot niya sa akin. Inilayo ko na ang kamay ko sa kanya ngunit hindi mawala ang ngiti sa akin labi. So sobrang abala ko sa paninitig sa kanyang tiyan ay hindi ko napansin na nakatitig na pala siya sa may leeg ko. Your necklace. Did Briggs give it to you? Dahil sa itinanong niya ay agad ako napatingin sa kwintas na suot ko. Hinawakan ko yun at tumango ako. Sa tuwing nakikita ko ang kwintas na ito at kung ano ibig sabihin ng singsing na nandito ay hindi ko mapigilan ang pagbuo ng malawak ng ngiti sa akin labi. Narinig ko ang marahan niyang pagtawa. Magpinsan nga sila. Napakurap-kurap ako dahil hindi ko masyadong narinig yung sinabi niya. Ano yung sinabi mo? Agad na naglaho ang kanyang ngiti dahil sa itinanong ko. Umiling siya at hindi na muling inulit ang kung ano mang ibinulong niya kanina. I have the same necklace. Different design, but still a Trinity necklace. May kinuha siya sa kanyang bulsa at pinakita yun sa akin. Tama nga siya. Katulad yun ng akin na Trinity ring ngunit iba ang design yun nito. It was given to me by the man I loved. You mean Mr. Javier? Alam ko kasi matagal na silang may relasyon. Hindi ko lang din sigurado. Malungkot nang umiti sa akin sa Triana at hindi na nagsalita. Hindi ko tuloy masabi kung may masama ba ako nasabi para maging malungkot siya. Siguro ay mas magandang hindi na lang ako magsalita. You know what? You're lucky. Sabi pa ni Triana sa akin habang nakatingin sa kawalan. Tinitigan ko lang naman siya habang iniisip yung sinabi niya. I am lucky for what? Tumingin sa akin sa Triana at nakita ko na naman ang malungkot na ngiti sa kanyang labi. Maswerte ka dahil nakakasama mo si Briggs nang walang pumipigil sa inyo. Treasure every moment, Vienna. Hindi naman sa sinasabi ko na maaaring may pumigil pa sa inyo pero hindi mo alam kung ano maaaring mangyari sa hinaharap. Ang dami ko pang tanong kay Triana. Ganoon pa man ay hindi ko na nagawa pang makapagtanong sa kanya dahil dumating na si Briggs. Ngumiti sa akin si Triana bago siya tumayo at naglakad papalayo sa akin. Ang mga mata ko naman ay nakatingin lamang sa kanya. Anong ibig niyang sabihin doon? At bakit pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari sa relasyon namin ni Briggs? Bakit nararamdaman ko na nasasaktan si Triana at para bang bihag siya ng maling pag-ibig? Ewan, hindi ko rin maintindihan. Sabrina, kanina sasabay? Pauwi na kami dahil anong oras na rin. Katatapos lamang ng pagsalubong ng bagong taon. Kay daddy siya sasabay. Pauwi na rin yun. Sagot sa akin ni Briggs. Pauwi na kami ngayon sa bahay nila sa pila. May ilan pa kaming naririnig na putukan pero hindi na naman kasing dami kagaya kanina. Alas 3 na pero maingay pa rin ang bawat sulok ng kalyang nadaraanan namin. Hindi mo wala sa isipan ko ang mga sinabing iyon ni Triana. Tama naman siya na walang makapagsasabi ng maaari mangyari sa mga susunod na araw sa hinaharap. Pero bakit parang ipinaparating niya sa akin na ang hindi niya pagiging masaya ngayon sa buhay ay maaari mangyari sa akin o sa kahit na kanino? Ano ba talaga nangyari sa kanya? Matagal mo na bang kakilala sa Triana, Briggs? Hindi ko na mapigilang magtanong pa sa kanya. May kung anong nagtutulak sa akin na kilalanin sa Triana dahil pakiramdam ko ay hindi biro ang pinagdadaanan nito at gusto niya akong balaan sa mga maaaring mangyari o kaharapin ng buhay ko kasama si Briggs, which is making me anxious and scared. Sinabi ko naman talaga na hindi ko iiwanan sa Briggs at lalaban ako sa tabi niya kung sakali. Pero masyadong bumaon sa akin ang mga salitang iyon ni Triana. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pagbigat ng aking pakaramdam. Medyo. Bakit? Mabilis siyang tumingin sa akin bago sa madilim na kalsada. Hindi ko alam kung paano ko buuin ang katanungan sa isip ko. Alam ko kasi na may mga impormasyon na hindi ko na naman dapat pang malaman. Ano nangyari sa kanya? Kausap ko siya kanina at nararamdaman ko ang pait sa bawat salitang binibitawan niya. Pakiramdam ko'y nasasakta at nahihirapan siya sa kung anumang sitwasyon na kinalalagyan niya. Lakas loob kong pagtatanong. Kung sasagutin ako ni Briggs ay pasasalamatan ko siya. Ngunit kung hindi, ay hindi ko rin naman siya pipilitin pa. Naramdaman ko ang paghawak niya sa pisngi ko kaya tumingin ako sa direksyon niya. Nakatingin pa rin naman si Briggs sa kalsada at patuloy na nagmamaneho. Let's not talk about other people's life, Vienna. May kanya-kanya tayong kinaharap na problema. Sa tingin ko, ay ganoon din sa Triana. Sa ngayon ay may problema siyang kailangan niyang lagpasan. Marahan niyang kinurot ang aking pisngi, pushing me to smile. Matipid akong umiti kay Briggs at tumango na lang sa kanya. Tama rin naman siya.
May kanya-kanya kaming kinaharap na problema at sa tingin ko, ang tanging tulong na maibibigay ko para kay Triana ay ang ipagdasal na sana maging maayos sa mga batang dinadala niya at balagpasan niya kung ano man yung pinagdaraanan niya. February 13, Saturday. Sa sobrang inilugmo ko ang sarili sa trabaho dahil maraming shipment, ay hindi ko na namalaya na halos magdadalawang buwan na pala simula nang iharap ako ni Bricks sa kanyang pamilya. Nag-aayos kami ngayon ng gamit dahil papunta kami ng Batangas upang dumalo sa isang party dahil sa kaarawan ng Tito Lucio ni Bricks. Maayos na ba ang lahat? Wala ka nang nakakalimutan? Baka kasi matraffic tayo, kaya agahan natin ang alis. Nilapitan ako ni Bricks. Tinitingnan ko namang mabuti ang gamit ko at tinitingnan kung wala na ba akong nalilimutan. Okay na. Nakangiting sabi ko sa kanya. Umiti rin sa akin sa Bricks at binitbit na yung dala kong bag. Hinabol ko pa siya dahil ako na sana magdadala nito ngunit ayaw niyang ibigay sa akin. May dala akong swimsuit dahil ang sabi ni na Bricks ay maaari daw kami mag-swimming sa resort at dahil matagal-tagal na rin simula nang makapunta ako ng beach ay lulubusin ko na. Gusto mo bang doon na tayo magpalipas ng linggo? Pwede tayong lumuwas ng Lunes ng umaga. May dala ka bang pamalit para diretso na tayo sa opisina kapag nagkataon? Tanong niya sa akin nang mailagay sa compartment ng kotse ang aming mga gamit. Tumango ako sa kanya dahil may mga dala naman akong extra na damit. Pero bakit pa tayo magpapalipas doon ng isa pang araw? Yun ang una ko itinanong sa kanya na makapasok na rin siya sa kotse. Pinaandar na niya ang sakyan at nagmaniobra. Ang orihinal na plano kasi ay uuwi din kami ng linggo ng umaga. Naisip ko lang na doon na lang tayo magdiwang na Valentine's Day. Tumingin siya sa akin bago muli magmaneho ng kotse. O mas gusto mo rito? Okay lang naman sa akin. No! Napasigaw ako sa sobrang excitement ko. Napatawa ako dahil sa gulat na reaksyon ni Bricks sa aking pagsigaw. That's a good idea. We can celebrate Valentine's in Batangas. Mula sa pagkagulat ay umiti siya sa akin. Nagkasundo kaming dalawa na ganoon na lang ang gagawin para bukas at sa Lunes. Habang nasa biyahe ay nagpapatugtog ako ng musika sa loob ng kotse niya habang pinagmamasdan ng mga tanawin sa labas. Mabuti na lang at hindi masyadong traffic ngayon. Pakiramdam ko ay mamayang hapon pa magkakaroon ng traffic. Halos magla-lunch na rin kami nang nakarating ng San Juan, Batangas. Alam ko isa-isang beach resort sa Laia ipagdiriwang yung birthday ng tito niya. Nang nasa reception ay ibinigay niya ang pangalan namin dalawa para sa hotel room na tutuluyan namin. Ang sabi niya kay Avion ay kahit isang kwarto na lang daw sa amin dahil magsasama na lang kami roon. 2 room po ang sa inyo, for Miss Viana and Mr. Bricks. Iniabot na sa amin yung 2 keycard at base sa kwarto ay magkalayo pa ang rooms namin. Kumunot ang noo ni Bricks, halatang hindi natutuwa sa nangyayari. Hindi niya kinuha ang keycard kaya ako na ang kumuha nito mula doon sa receptionist. Lumayo sa Bricks at may tinawagan. Nilapitan ko naman siya matapos kong magpasalamat doon sa receptionist. Avion. Malamig at malalim na pagtawag niya kay Avion. Halatang hindi siya masaya na magkahiwalay pa kami ng kwarto. Hindi naman sa big deal kahit naman 2 ang kwartong para sa amin ay maaari naman kami magsama pa rin sa iisa. Bakit magkahiwalay pa kami ng kwarto ni Viana? Hindi ba't nasabihan na kita na... Napatigil sa kanyang pagsasalita sa Bricks nang mukhang magsalita bigla sa Avion. Tahimik niya lang iyong pinapakinggan. Sinilip ko ang mukha niya at nakita ko ang pagtitimperito. Halatang napipi ko na talaga siya kay Avion. Damn you, Avi! Matapos yun, ay marahas niyang binabaan ng telepono ang pinsan. Tumingin siya sa akin. Ako naman ay nagtataka sa kung bakit niya minura si Avion. Ano nangyari? Agad na tanong ko nang maglakad na siya papalapit sa akin. Napansin ko pa ang pag-irap niya. Hindi ko tuloy alam kung matatawa ba ako o hindi dapat. Sabi ni Avi, ay 2 room daw talaga ang pinabook niya para sa atin. Halata pa rin ang irita sa kanyang mukha pero dahil ako ang kausap niya ay pinili niyang kumalma. Sabi niya sa akin, sinadya niya raw iyon dahil, ano raw? Tayo lang masaya dahil magkasama tayo sa kwarto. Lahat daw tayo ay magdusa. He said, imitating his cousin. Hindi ko napigilan ang sarili at humagalpak pa sa pagtawa. Tinakpan ko naman agad ang aking bibig dahil tinapunan niya ako ng matalim na tingin. Nag-peace sign ako. Ang hirap namang biruin ito minsan. Mag-check-in na lang kaya tayo ng panibagong room. Yung magkasama tayong 2. Hinampas ko ang kanyang dibdib. Patungo na kami ngayon sa kwarto namin. Wag na, bukas na lang. Sayang naman yung pinabook ni na Avion na rooms. Gamitin na natin.
Sabi ko sa kanya at pinindot yung elevator. Nasa 4th floor ang aking kwarto at siya naman ay nasa 5th floor. O pwede naman siguro tayo magsama sa isang kwarto. Bumukas ang elevator. Ayaw pa akong pakawalan ni Briggs kaya hanggang kwarto ko ay kasama ko siya. Dito daw muna siya dahil wala din naman siyang gagawin sa silid niya. Binuksan ko muna ang kwarto upang masilip iyon. Siguro naman ay kasya kaming dalawa ni Briggs. The damn avian really pisses me off. Napamura na si Briggs nang mapansin ang setup ng kwarto. Single bed lang ang kama, talatang hindi kami kasya ni Briggs dito. Sa tingin ko'y sinadya ito ni Avion na siyang nakakatawa. Hayaan mo na, matulog na tayo sa kanya-kanyang kwarto. Naupo muna ako sa kama. Malambot yun kaya paniguradong mapapasarap na naman ang tulog ko. I don't want to. Nakangusong sabi ni Briggs. Hindi ko tuloy napigilan ng matawa dahil sa pagpapakiyot niya. Halatang nagpapaawa. I want to be with you. Niyakap niya ang aking bawang habang nakabaluktot na nakahiga sa aking gilid. Just one night, Briggs. Magkakasama rin naman tayo bukas. Hinimas ko ang kanyang buhok. Wala lang, gusto ko lang himasin iyon. We can do something about the bed, kahit single bed lamang ito. Nagangat siya ng tingin sa akin. Ako naman ay nagtataka sa sinabi niya. Malikot ako matulog kaya alam niya na hindi uubra ang gusto niya. We can fit onto the bed, if we do that. Kumunot ang aking noo dahil sa malabo niyang pahayag. What is that? I emphasized the word para malaman niya kung ano tinutukoy ko. May pumormang kakaibang ngisi sa kanyang labi kaya alam ko na agad na hindi iyon matinong ideya. Be on top of me. Hindi ko na siya pinatapos at inihilamos ang kamay ko sa mukha niya. Hindi naman nawala ang pagguso niya dahil sa ginawa ko. No way. Bukas na lang tayo magsama sa isang kwarto. Magpapreserve na ako ng room kung gusto mo. Tatayo na sana ako para gawin iyon pero hindi ako pinakawalan ni Briggs sa kanyang yakap sa aking bawang. Tinignan ko siya at naghihintay ng kung ano na namang kalokohan na lalabas sa kanyang bibig. Hindi na ba magbabagong isip mo? We can really do that. Shut up, Briggs. Natatawang sabi ko sa kanya. Tumayo na ako at hindi na nagpapigil pa sa kanya para pumunta sa lobby at mag-preserve ng kwarto para bukas. Kumakain na kami ngayon ni Briggs ng lunch. Medyo late na pero ngayon pa lang din kasi kami dinalaw ng gutom. Pagkatapos dito ay maliligo na ako at mag-aayos para sa party. At dahil hanggang bukas pa naman kami dito ay may oras pa para makapag-swimming ako sa beach. Habang naghihintay ng kakainin at habang wala pa si Briggs dahil may kinakausap siya sa hindi kalayuan sa table namin, ay naisipan kong tawagan si Elaine. Hindi ba siya kasama ni Avion ngayon kaya bitter yung pinsan na yun ni Briggs? Hello? Halatang hindi maganda ang timpla ni Elaine base lamang sa kanyang boses. Huminga ako ng malalim. I guess that's enough to answer my question. Hindi ka kasama sa party ng dad ni Avion? Pero baka rin naman mali ako, hindi ba? Baka nandito rin siya at gusto lamang talaga kaming pagtripan ni Avion. Hindi. Matipid man ang sagot niya ay mararamdaman mo ang inis at pait ng mga iyon. Mukhang tama ako sa unang hinala ko. Bakit? Girlfriend ka ni Avion tapos wala ka rito? Imposible din naman kasi na hindi pa siya kilala ng mga magulang ni Avion. No, matagal-tagal na rin sila kahit papaano kaya paniguradong na ipakilala na siya sa pamilya. Ayaw sa akin ang dad ni Avi. Kaya hindi niya ako may sama sa mga okasyon involve ang pamilya niya. Matabang na sabi ni Elaine sa kabilang linya. Sino ba naman ako para magpumilit na sumama sa kanya? Gayong ayaw naman ako makita ng pamilya niya. Sorry, akala ko kasi makikita kita rito. Umaasa pa naman ako kahit na medyo may kutob na ako na maaaring wala nga siya dahil sa sinabi pa lang ni Avion kanina ay may pakaramdam na ako. Pero bakit ayaw nila kay Elaine? Hindi naman masamang tao si Elaine. Elaine may be imperfect and has lapses. But so do I. And even Avion and the rest of the Villante. Lahat naman ay may mga flaws. Pupunta ka sa party ni Tito Lucio? Sinong kasama mo? You're with Avi's cousin, no? Yung boss mo? Napakagat ako sa akin labi dahil sa tanong niya. Hindi ko pa nga pala nasasabi sa kanya ang tungkol sa amin ni Briggs. Bukod kasi sa abala ko at walang oras magkwento ay sinisikreto namin iyon kahit papaano. Sinong kausap mo? Naupo na si Briggs sa tapat ko at kasabay niyan dumating ang mga order namin pagkain. Elaine, I need to go. Bye, tatawagan na lang ulit kita mamaya. Matapos yun ay tinapos ko ng tawag kay Elaine at bumaling kay Briggs. Si Elaine. Inilagay ko na sa gilid ng lamesa ang cellphone ko. Tumungo lang sa akin si Briggs at hindi na nagsalita pa. Habang kumakain kami ay hindi ko maiwasang magtanong sa kanya.
Baka naman kasi masagot niya yung gumugulo sa isip ko. Ayaw daw ng parents ni Avian kay Elaine. Alam mo ba kung anong rason? Hindi ko lang talaga maiwasang magtanong. I mean, kaibigan ko kasi sa Elaine. Napatigil sa pagkain sa bricks at tumingin sa akin. Huminga siya ng malalim bago nagkibit-balikat. Ha? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Wala namang nababanggit si Avi. Sagot niya. Hindi ko alam kung sadyang ayaw niya lang bang sabihin sa akin dahil kaibigan ko sa Elaine. Pero kung may alam siya ay gusto ko talagang malaman. Dahil ba mahirap siya? O hindi siya galing sa mayamang pamilya? Naalala ko ang babala niya sa akin noon tungkol sa maaaring kahantungan ng relasyon ni na Elaine at Avi. Kaya ito ang pumasok sa isip ko. Na baka may nakita silang babae para kay Avion at ngayon ay pinipilit nila rito. Disregarding his relationship with Elaine. Tumingin muli sa akin si Bricks at muling bumuntong hininga. No, hindi naman ganoon sila dito. Hindi nila tinitingnan o binabasehan ang katuyuan ng isang tao sa buhay. So if they don't want Elaine for Avi, there's another reason. Hindi na ako namilit. Ayoko naman na mag-away pa kami dahil dito. Ayoko magpaka-toxic dahil lang gusto ko malaman kung ano maaring alam niya. Kung gusto niya sabihin sa akin ay makikinig naman ako. Matapos namin kumain ni Bricks ng tanghalian, ay nagpaalam na muna kami sa isa't isa at pumunta sa kanya-kanyang kwarto namin upang makapaghanda. Medyo maaga pa naman at hindi naman ako ganoon katagal mag-ayos kaya't nahiga muna ako. Ipinikit ko ang aking mga mata para kahit papaano ay makapagpahinga ako. Nag-set na rin ako ng timer para kung makakatulog man ay magigising ako sa tamang oras. Nang magising ako sa pagtunog ng alarm ko sa phone, ay agad ko iyong ini-off at nagtungo na sa banyo upang makaligo. Hindi naman ako gaanong katagal na ligo dahil nakaligo na rin ako kaninang umaga bago kami umalis ng condo ni Bricks. Inayos ko na yung pulang dress na susuotin ko. Isa yung high neck, moxie dress. Inayos ko na rin ang sandals ko at nagsimula na ako mag-ayos sa sarili. Naisipan ko na kulutin ang buhok ko at ilugay iyon. Kaya lang ay naalala ko dinala ko nga pala yung barrette na ibinigay sa akin ni Bricks kaya't naisipan kong ilagay iyon sa buhok ko. Saktong 6:00 ako nang matapos sa pag-aayos. May narinig akong katok sa aking silid kaya't agad ko iyong binuksan. Sinalubong ako ni Bricks na nakaayos na rin. Wow! Nagbustulang kakulay ng aking damit ang aking pisngi dahil sa sinabi niya. Lagi na lang niya akong pinupuri. Huwag na tayong umatan ng party. Dito na lang tayo. Pagbibiro niya sa akin at umakto pa na hihilahin akong papasok ng kwarto ko. Tinuwanan ko siya at hinampas ang kanyang braso. Malilate na tayo. Tara na. Hinila ko na siya para makapunta na kami sa venue ng party ng tito niya. I don't have a gift pero ang sabi ni Bricks ay hindi naman daw talaga kailangan. Isa pa hindi ko rin alam kung anong dapat na iregalo sa isang taong kaya namang bilhin ang lahat. May mga oras na wala sa tabi ko si Bricks dahil may mga tao siyang kinakausap at minsan ay hinihila ng mga pinsan niyang lalaki. Ang madalas kong kasama ay si Labrina. Sorry, laga akong wala sa tabi mo. Inabutan niya ako ng wine nang makabalik siya. Umiling ako dahil naiintindihan ko naman ang rason. Biglang lumapit si Heaven sa amin na kanina pa rin pawala-wala. Ang sabi niya ay may binabantayan daw siyang bisita na anak ng kaibigan ng daddy niya. May kasama si Heaven na magandang babae at pinakilala iyon sa amin. Nginitaan ko lang naman siya at ganoon din siya sa akin. Masyadong napukaw ang atensyon ni Sarah nang malaman na sa France iyon ipinanganak. Marami silang pinag-uusapan about fashion, whatnot, at dahil wala akong hilig ay hindi ako masyadong nakasali sa usapan nila. Have you seen Avian? Gianna? Napatingin ako sa magandang babae na ipinakilala kanina sa amin ni Heaven. Kung hindi ako nagkakamali ay si Avian ang hinahanap niya, tama? Sinagot ko naman ang tanong niya. Sinabi ko sa kanya na nakita ko si Avian kanina na lumabas pero pumasok doon ulit ng event hall at kasama si na Bernard. Pero ngayon ay hindi na ulit. Bumalik ako kay Bricks upang itanong din sa kanya ang kinaroroonan ng pinsan dahil baka alam niya. Kasama ni Bernard. Nasa may buffet ata sila. Hindi ko sigurado. Sagot ni Bricks sa tanong ko tungkol sa kinaroroonan ni Avian. Ganoon pa man ay kapansin-pansin na nakakunot niyang noo habang sinasabi iyon. Why are you looking for another man when I am here beside you? Napatulala ako sa sunod niyang sinabi. Nagsasalos ba siya? Maging sa Avian ba na may pagsasalosan niya? Tinanong lang naman ako at nahihiya ako na hindi ko masagot ng maayos ang tanong sa akin. Still, that makes me happy. Aware ako na mabilis siya magselos at possessive siya, na akala mo'y aagawin na lang ako ng kung sino lalaki sa kanya kapag nakapag-usap ako sa mga ito.
Nasabi na rin naman niya iyon sa akin dati kaya nakasanayan ko na rin na minsan kahit sa mga pinsan niya lalaki ay pinagdadamot niya ako. Madalas tuloy ay iniinis siya ni na Bernard. Umalis na yung babae. Mukhang pupuntahan niya yung buffet para makita ko nandoon nga si Avion. Her last name is Rivera, right? Tanong ni Briggs. Muli ako napatingin sa kanya. Naguguluhan sa kanyang tinutukoy. That woman. Napatango ako nang maalala yung babae pinakilala sa amin na Heaven kanina. Bakit? Tumingin sa akin si Briggs at bumuntong hininga bago uminom ng alak na nasa baso niya. I know, Morris Rivera. Malapit na kaibigan iyon ni Tito Lucio. Hindi na ako magtataka kung ipagkasundo si Avion at ang babaeng iyon. Sa gulat ko sa narinig ay hinanap ng mata ko yung magandang babae. Ngunit hindi ko na siya nakita pang muli. Bumigat ang pakiramdam ko. Paano na sa iling kong ganoon? Ngunit magsisinungaling ako kung sasabihin ko na masamang tao yung babae. Kasi, sa totoo lang, she's really nice.